So okay na siya mga kametal. Yung ating inside, ayos na yung alignment niya. Na-grind na natin. At wala na siyang overlap. Dito sa ating gap, okay na rin. Yan, pinadaanan lang natin ng konti ng grinder. Ayos na. Pumapasok na yung kanyang gap. So magandang araw po sa inyong lahat mga kametal. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. So sa araw na ito mga kametal ay magpipit up tayo ng equality at saka yung ating plans. So yung gagawin natin, papakita ko sa inyo kung paano natin ipipit up itong ating plans dito sa ating T. So yung ating T is equality 16 inches at yung ating plans naman is 16 inches class 300. So papakita ko sa inyo mga kametal. Ito yung ating T mga kametal. Schedule 40. So ito yung ating equality na 16 inches. Ang ikakabit naman natin dito is yung ating plans na class 300. So ito yon. Yan, class 300. So hindi magkatugma yung kanilang inside diameter. Mas malaki itong inside diameter nitong ating standard. So dito sa ating class 300, schedule 80, so medyo maliit siya. Pero kunti-kunti lang mga kametal, mga diferensya niya mga 4mm lang. So susukatin natin. So ito yung inside diameter ng ating equality na 16 inches. So 38.5. So 385 mm, 38.5 cm. Dito sa ating class 300 na schedule 80 plans is yan, 380 or 381. So meron siyang 4mm na diferensya mga kametal sa inside diameter niya. So dito naman sa kanyang outside, pareho lang sila. So ang gagawin natin dito, mag-grind lang tayo kunti dito sa loob. Magbawas tayo ng mga at least 3mm. Yan, 3mm dito, 3mm dito sa kabila. Para pagdating doon sa pag-pit up natin, balance yung overlap dito sa ating inside. Okay, so bago natin i-pit up ito mga kametal, lilinisin muna natin ito, i-grind natin, ipipix natin sa tamang diameter niya na magka-equal dito sa inside diameter na itong ating T. So lilinisin din natin ito, i-grind natin dito sa kanyang bevel at saka dito sa kanyang inside. Okay? So i-grind ko muna ito mga kametal. Okay, so lilinisin muna natin ito mga kametal, i-grind natin dito bago natin i-pit up, pati dito sa ating inside diameter, i-grind din natin, babawasan natin ito ng mga at least 3mm side by side. Kasi ito yung maliit na inside kumpara doon sa ating T na inside diameter, medyo malaki yon kasi standard lang itong ating T. Okay? So ito medyo makapal na ito, lumiliit yung kanyang inside diameter. So lilinisin muna natin. Okay na siya mga kametal. So na-grind na natin at pinantay na natin yung inside diameter niya dito sa doon sa kanyang T. Yan, nalinis na rin natin yon. Yan, napakinis na natin yung kanyang bevel. Yan, pati dito sa gilid i-grind din natin. Pati sa loob. Yan. Sukatin natin 384. Yan, 38.4 cm dito. So ayan, magkaparehas lang sila. Yan, 38.4 kulang-kulang 38.5. Yan, 38.5. So okay lang yan. Okay lang yan yung overlap niya 0.5
mm. Yan. Accepted na yan sa overlap tolerance. Okay, so dito naman pagpakinis nito, yung ating grinder, yan, ilalapat lang natin siyang ganyan para kuminis, para matanggal yung mga dinaanan ng grinder, para kikinis siya. Yan, mga pintura tatanggalin natin, pati sa loob i-grind din natin, pati dito sa gilid. Ayan, para walang masabi yung ating inspector. Okay, so ito mayroon namang bibil na ito ready made na, so madali na lang siyang i-fit up, pati itong ating plants. Yan, so kailangan lang natin lilinisan talaga, tanggalin natin yung mga pintura at kikinisin natin. Yan, kagaya nito. So ngayon i-fit up na natin ito. Kailangan ililibil muna natin itong ating T para ipapatong na lang natin itong ating plants, at lalagyan na lang natin ito ng gap na 3mm. Okay, so ngayon i-fit up natin. Yan, so ililibil lang natin siya mga kamital. 5,000 ka rin? Kailangan ma-fix natin yung level niya. So ayan, nilagyan natin ito ng adjuster mga kametal para hindi natin na magalaw itong ating T, kasi dito lang siya nakalapag sa ground, hindi siya nakapix. Pwede rin itong hindi nalagyan basta hindi na ito magalaw-galaw itong ating T. So dito sa akin nilagyan ko siya ng 4 na adjuster para pag mag-adjust ako sa plants, ito lang ang adjuster ang i-adjust ko, hindi na ito gagalaw itong T. So ganyan siya sa pag-align mga kametal. Dito sa kanyang butas, iparallel lang natin yung kanyang eskwala. Tapos dito sa gilid at doon, sisilipin natin. Yan. Kung nakikita nyo, okay na yung kanyang alignment. Yan. Yung edge dito at saka doon sa eskwala doon sa baba, yan, nagka-align na siya. So ganyan lang yung ating pag-align ng ating butas doon sa kanyang edge. So dito, pwede tayo dito, pwede rin tayo dito, pwede rin tayo dito, basta nakaparallel yung ating butas. Okay? Okay, tak. So okay na siya yan mga kametal. So dito sa ating pipe, napapansin natin na itong ating pipe ay hindi talaga perfect na bilog. So hindi siya perfect na circle, gaya na lang itong ating T. Okay? So dito okay na yung kanyang overlap,
almost perfect siya dito sa ating side na ito. So dito naman, nagka-overlap siya dito yung ating T. So meron siyang overlap na mga 1 mm. Okay, so ibig sabihin oblong itong ating T. Hindi siya perfect na bilog. So para mapantay natin yan, i-grind lang natin ng konti dito para magpantay yung ating inside diameter sa ating flange. Okay, so i-grind lang natin kunting-kunti lang, mga 1 mm. Dito naman sa ating gap, meron siyang gap na 3 mm. Yan. So medyo kunting-kunti para makapasok yung ating gap. Yan. So padaanan natin ng grinder yan kasi itong ating rod is 3 mm to. So padaanan natin ng grinding yan. Yung cutting wheel namin kasi is 3 mm din. Kasi minsan pagka maitaking na natin, kikipot siya ng konti. Yan, gaya dito. Kunting-kunti lang para makapasok yung ating gap rod. Okay. Yan o. So padadaanan natin ng grinder yan. Tapos dito i-grind natin ng konti dito. Yan, para perfect na yung kanyang pagkapit up. Okay. So okay na siya mga kametal. Yung ating inside, ayos na yung alignment niya. Na-grind na natin. At wala na siyang overlap. Dito sa ating gap, okay na rin. Yan, pinadaanan lang natin ng konti ng grinder. Ayos na. Pumapasok na yung kanyang gap na 3 mm. Okay. So ganyan lang mga kametal yung ating pipit up. Kailangan lang natin na hindi natin madaliin para lalong-lalo na kung ito ay x-ray, medyo masilan kasi yung ating inspector ay kailangan perfect yung ating pagpipit up kasi minsan hindi nila tinatanggap kapag medyo may kunting problema. Okay, so para hindi na tayo paulit-ulit pa ng pag-pit up, so kailangan gawin na natin yung pinaka tama na pagpipit up, yung ating standard na pagpipit up. Okay, so ganyan lang. So I hope meron kayong natutunan dito sa ating video mga kametal. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, pag-subscribe na lang at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kametal, at maraming salamat po sa inyong pagpanood.